Eto na, makinig kayo mga Filipino senior citizens. Ang payout schedule o cash distribution para matanggap ninyo ang 10,000 piso na cash gift ng NCSC sa ilalim ng Expanded Centenarian Act o Republic Act 11982. Aba, alamin natin mula mismo yan sa NCSC. Mamaya-maya, hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aming YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga vlogs? Eto ha, pakinggan niyo po si Miss Ana Marie Calampit, ang Acting Executive Director ng National Commission of Senior Citizens, hinggil nga po sa schedule ng cash distribution o payout dito sa 10,000 piso na cash gift mula sa NCSC sa ilalim po ng Expanded Centenarian Act. Panoorin nyo hanggang dulo para alam nyo po makakasama na kayo dito mga ka-vlogs. Ang ating Acting Executive Director ng National Commission of Senior Citizens. Hi, Ma'am Ana! Good morning, Hi, ma'am. good morning po, Ma'am Doris, Sir Alvin. Ay, finally, Good morning po. finally naka-zoom na rin tayo. Last time kasi naka-phone patch lang po tayo. Kaya buti na lang, she woke up like that. Hindi siya masyado ready, partner. Hindi ready. Ay, sa Tomayosa, magandang umaga sa iyo. Siguro habang wala pa yung mga tanong, i-refresh nyo, i-remind nyo nga kung ano yung Recap mga... natin Oo. yung nating pag-usapan Hindi, na. ang gusto ko munang malaman is, ano ba ang forthcoming? May benepisyo bang forthcoming? May nakaschedule bang release ang National Commission of Senior Citizens sa mga 80, 85, 90, 95 o 100 weeks from now? Yeah. Ana Marie. Yes po, Sir Alvin. Unang-una, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, lalo na po dito sa NCSC. Full force po kaming nakikinig sa inyo hanggang dulo po ng Pilipinas. So, ang ating pong mga regional offices, no, mula NCR hanggang Region 13, naghahandaan na rin po para sa cash gift distribution natin this February. Magre-release po kami ng schedule sa ating mga local government units para po i-announce sa ating mga kabarangay na lolo at lola kung ano pong araw, anong oras at saan ang kanila pong cash gift distribution para sa kanilang 10,000 cash gift. Opo. So, ano yun? Paano malalaman? Na-informed na ba ang mga recipients at kung sino makatatanggap, Ana? Sa ngayon po, hindi pa po sila informed. Kapag ka po may listahan na po na ready na ang ating mga regional offices, saka po tayo makikipag-ugnayan sa ating mga LGUs para po mai-announce sa ating barangay kung sino-sino na po yung makakatanggap. Opo. Pero kailangan ba sila pumunta sa barangay o yung barangay ang pupunta sa kanila? Actually, yung pinakamalapit pong lugar doon sa kanila ang pupuntahan ng ating regional officers at saka po ng ating LGU. So yung mga seniors nga ang pupunta. Pero sa Opo. Kaya lang sana meron din silang protection, lalo na yung mga talaga namang mga lolo at lola natin na medyo hirap na sa paglalakad at walang kasama na anong tawag doon, mag-aakay sa kanila. Opo, katulad po ng nabanggit na namin nung una. Sa ngayon po, ganyan muna yung ating pamamaraan ng distribution ng ating cash gift. Pero po sa pangunguna po ng ating Chair Mercy Gutierrez, layon po niya na maibigay na ang kanilang mga cash gift through their ATMs na diretso bank deposit na po sa kanilang mga accounts. At sa araw po ng birthday, yun po ang layunin namin makapagbigay during their birthday sa kanilang mga account. Diretso na po, para hindi na po sila pupunta. Ana, sorry, hindi ko na-catch kanina. Kailan ka mong next release? February pa po yung next release natin. Malapit-lapit na. January na ngayon eh. Patapos Anong petsa ng February? Mga second week of February, magkakaroon na po tayo ng schedule. Ngayon po kasi kakatapos lang po kasi ng cash gift distribution natin itong December. So nagli-liquidate na po ang ating mga regional offices at yung iba naman po, kasabay po ng pagli-liquidate ay nagpo-proseso na ng mga applications. So yan po mga applicants na yan, fina-finalize, vina-validate para po magkaroon ng listahan na ibibigay po sa ating LGU.
Okay. Ngayon, itong si Dracar, naalala mo yung nag-guest natin last time, yung nanay niya yun, di ba, partner, naalala mo? Yes. May mga follow-up question siya. Sabi niya, how would the barangay notify the beneficiary by phone, by mail, or personal? Yung pong ating mga LGUs, iba-iba po yung pamamaraan ng pag-i-inform nila. Sa barangay po, may mga nakapost po ng mga beneficiaries po or grantees po natin, ano. Yung iba naman po na alam nila na alam naman nila, meron tayong mga kumbaga team leaders sa ating mga barangay, sa ating mga kalsada sa mga street, ating mga street leaders. Sila po yung nag-i-inform din sa ating mga lolo't lola na ito na yung araw, oras at lugar kung saan sila pwedeng kumuha ng kanilang mga cash gift. May follow-up question si Dracar. Sabi niya, what if by February or March 2026, yung qualified beneficiary with complete documents hindi pa rin nakaka-receive ng 10K and Oscar Barangay would say that they have not received the funds and barangay advised the beneficiary to call NCSC, and after calling NCSC they would say that they have forwarded the fund to Oscar. Parang ping-pong, parang pasa-pasa. How would this be resolved? Sir Alvin, hindi po inire-release yung pera sa OSCA. Yan po ay dinidistribute ng ating regional officers. So, ang listahan po, pinaprocess, ang application ay pinaprocess, ibinibigay, pinapasa sa LGU natin. Kapag ka po nakapag-apply na sila roon, i-vet po or i-validate ng ating mga regional officers. So, manggagaling po talaga yung mga applications mula dun sa mga OSCA natin, sa offices. Kung hindi po sila na-process dun sa OSCA, wala po kaming matatanggap sa regional offices. Kung diretso naman sila sa region offices, pwede rin naman po doon na diretso ma-process yun. Hindi, yung issue niya ay yung ang pera, saan ba yung actual na pera manggagaling, sa inyo o sa OSCA? Sa amin po, sa regional offices po namin. So ang papel ng OSCA sa umpisa lang. Oo. Ibig sabihin Opo. sa pagproseso lang ng claim. Para makita Pero yung mga documentos mo. yung sa release, wala na siyang papel. O Wala may na. papel pa rin yung OSCA. Ang papel na lang po ng OSCA, yun pong announcement, listahan. Yun po yung meron na lang sila. Pero yung actual na pamimigay, kung hindi sa ATM, yung actual na physical na pamimigay ng pera, sa inyo yon. Opo, kasama pa rin naman namin sila during the event, no? Ina-assist po nila kami ng LGU. Malaki po ang tulong nila sa logistics, ano? Pero magmumula po talaga yung pera sa regional officers namin. Kasi ibinababa po ng central office yung pondo sa kanila. Okay, paano ka? Si Amelita Maikes, yung pong nag-90 years old, 80. nag-80 years old noong 2024, March, at namatay na ng 2025, mabibigyan pa po ba yung kanyang surviving spouse? Opo, kailangan lang pong makipag-ugnayan sa ating OSCA para po ma-file po niya. May mga late filers pa rin naman po tayo na late na nila nalaman na pwede silang mag-apply. Basta po after March 17, 2024, ang kanilang birthday, sila po ay mabibigyan po ng cash gift. Kasi yun po yung araw kung saan effective na yung batas sa pagbibigay po ng 10,000 na cash gift. So kahit namatay na pala, pwedeng masalo ang pera nung kanyang asawa? Asawa. O kaya kung sino Opo. beneficiary niya. O pwede yung anak, o Oo. yung apo, o yung pamangkin, o yung yung Asawa immediate lang. Actually, yung immediate family member kung meron magdadala lang po ng original death certificate, valid ID ng nearest relative, proof ng relationship. So pag sinabing proof ng relationship, pwede po yung birth certificate. Tapos kung marami naman pong relatives, kailangan lang po yung authorization para ma-receive nung tao na yun yung benefits. Parang meron silang if-fill out na form na release from liability yung tawag natin dito. Kaya hanggang anong degree ng halimbawa, priority, pwede oo. kasi napatay na yung Mr. noon or Oo. Mrs. noon. Pwede yun, di ba? Pwede. So pag susunod noon, anak. Ay, Correct. kung walang anak, paano yun? Hanggang saang degree ng pagkakamag-anak ang pwedeng mag-claim?
Opo. Hanggang sa meron pa po siyang kamag-anak na existing. Baba So, na baba. pababa ng pababa. Okay, okay. Kailangan lang pong magbigay ng proof ng relationship. Okay, sabi ni Vicky Makayana, no, isang araw pa to eh. Sabi niya, I heard in your program yung hinaing ng isang netizen regarding centenarian application of a 91-year-old. Same here. I registered my mother first week of March 2025 pa. She turned 90 years old. Last September 2025, I followed up 5 times. And my last follow-up was just before New Year. Unfortunately, wala pa rin po. The girls sa QC OSCA told me that most probably April or May na ma-release. And they will be the one to call us. Siguro ganito na lang. May listahan ba yon ng makakatanggap ng release ng February? Para nang sa ganun, pag wala ka sa listahan, huwag ka na mag-follow up. Sayang yung oras Oo, mo. sayang Kung lang. sinong nasa listahan, yun na lang yung magfa-follow up. Di ba pwedeng ganun, Ana Marie? Actually, Sir Alvin, katulad po ng nabanggit ko nung huling interview natin, meron po kasi kaming strategy na ginawa dahil wala naman pong budget talaga na na-release specifically para sa mga nag-birthday ng 2024. So, para po sa unang tranche ng release para sa mga nag-birthday, yung March to August na nag-birthday ng 2024, sila po yung nabigyan ng December cash gift distribution. Tapos po, yun po mga September to December 2024 magbe-birthday. Ngayon pong first quarter po namin mabibigyan. Ngayon pong February hanggang March. Tama yun. I get that. Kaya lang, sa sobrang dami na ng petsa, nakalilito na siya, partner eh. Tsaka padagdag na Bakit lang, hindi na padagdag. lang ilagay ang listahan, ipaskill niyo yung listahan, o ito lang ang makatatanggap ngayong first quarter, tapos kung wala kayo sa listahan, mag-follow up kayo Kumbaga, after ng first quarter na ito. Kumbaga meron Di ba kang mas madali yun? may Oo. appointment ka para pagka nandun ka sa lista, hindi ka nila mapasasabihan na hindi ka pa pwede, hindi pa pwede Kaya nga. claim. Hindi ba pwedeng ganun, Para Ana mas Marie? madali. Opo, may listahan naman po talaga na ipinamamahagi sa ating mga LGUs. Barangay po yan, meron po silang listahan. So kung wala po kayo sa listahan, Oo. perhaps sa susunod kayo na quarter Oo. naman. Ngayon, may mekanismo ba kayo to contest it? Sabihin ng matanda, oy, ba't wala ako sa listahan? Yan, oo. Dapat meron din ako, may ganun bang mekanismo yung National Commission of Senior Citizens na pwedeng mag-lodge ng complaint? Pwede naman po talaga mag-inquire din directly from us. Meron po kaming hotline number. At yan nga po no, ang kabuwang panayam at pahayag kay Miss Ana Marie Calampit mula po sa NCSC, kung saan sa susunod na buwan, February 2026, aasahan niyo po ang cash distribution o payout kung saan matatanggap niyo po ang 10,000 piso na cash gift dito sa Expanded Centenarian Act, mga ka-vlogs. Kaya antabayanan niyo po yan, and congratulations po sa makakasama at makakasali sa naturang cash distribution. Kaya naman ha, mga senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa akin channel, o di kayo di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.